tayo ang mga bayaning magdadala ng kaginhawahan sa ating bayan. Tayo ay mga bayani rin. Muli po, magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat, Sir Albert, sa iyong makasaysayang mensahe. Ayan, at may din na po ang mahusay na guest speaker. Wow! Congrats, Luz! Napakagaling mo. Hello po, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog ay maaga po kaming gumising ni Lugs. Ayan. Nakahiga po siya. Habang nakahiga ay siya po ay nagre-review para po sa kanyang pagsasalita mamaya o pag-guest speaker sa founding anniversary po ng General Nakar. Ayan, nagbabasa-basa daw po. At ako naman ay niready ko na yung kanyang susuotin. Ay ipinlansya ko na kagabi. Tapos ay yung pants mo na gagamitin. Yan, at malapit na din pong lumiwanag. Mamaya ay kami ay bababa na para makapag-almusal po muna. Pag ganito talagang madaling araw ay malamig ang simoy ng hangin. Kape ka na, Luxky. Welcome. Kasi magkape ka muna at habang nagluluto pa. Ano? Makapag-almusal muna tayo. Mainit iyan. Okay, yeah. Basa-basa muna. So, mamaya po, mapapanood nyo po kung paano magsalita si Albert. Paano siya mag-guest speaker. Bubuuin ko yung iyong pananalita. Ito ay mga first time na maririnig ng ating mga kababayan. Pero hindi ko ilalahat para kung ako ay kunin pa man ng ibang guest. Oh, may iba pa. Speaker, meron pa silang aabangan. Oo, may aabangan pa. Yes. Okay, excited din. At super proud. Thank you. Welcome. Yan, at kami po ay nakaredy na, nakapagbihis na din po si Lugs. At kami po ay papunta na sa munisipyo. Bali doon na po kami dediretso at hindi na po si Lugs sasama sa motorcade. Hindi na tayo magmamotorcade dahil tayo magpapalit pa ng damit. Ay pwede namang diretso na para mas makafocus din ako dun sa aking speech at presentation mamaya. Tara. So ano, let's go? Let's go. Let's go. Nag-i-start na po ang motorcade. Yes, nakasalubong na po namin. Ay tayo na may diretsyo na sa munisipyo, ani. Para makapag-prepare din ako. Oo, daming pumaparada. Yan, at kami po ay nandito na sa munisipyo. Ano sir, tara. Kailanganin ka mo. Wow. Talagang fiesta na. Wow. Kuya. Yan, at naka-set up na po. Doon sa stage. Bali doon po ang stage. Si Miss Jen. Hello po. Ayan, at kami po ay papasok po na dito sa office. May i-check daw lang po si Lugs. At nandito na po si na Mayor. Good morning po, Ninong. Magandang umaga po. Wow! Mag-agong! Ano ba kayo? Birthday yung ano ngayon? Ngayon po ito ang anniversary. Napagkakaroon ng Pagkakataon. Nung naiiwalay ko yung ating bayan. Bali 77 years old. talaga. Pakinggan nga natin. Oo. Kaya mo yan. Medyo kailangan ba? Kasuport. Itinatag ito under EO. Proclamation. Executive order po naman ng Pangulo na 2468. Tapos ang seat of government po natin ngayon ay Pamplona. Kaya po naman ay inaarap sa populasyon. Dahil yung populasyon po, bahagi natin po ng Pamplona. Yeah. Dali! Ayan, darating. Good morning po. Nagdadatingan na pala, eh. Ayan, at nilagyan na po ng
Garland. Garland, yes. Garland na nga ba? Oo, tama. Garland. Nakaganon pala hanin ang suot. Isang oras din yung parada nila. Halika. Ah. Tara. Hey, check one. Wow. Bilang ng araw. Kaya nga. Bilad ka doon mamaya. Bilad doon. Nandito pa po si Luz. At naka-ready na. Ayan. Ganda naman ng ano gayak. Dati po doon ako nag-work sa ilalim po ng stage sa tourism office. Hello, check. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bayan ng General Nakar, isa nga po munang malakas na palakpakan na may kasamang sigawan. Wow, good morning, Miss Jerona. Yan, at bumili po muna ako ng tubig. Tubig. Makikimauhaw doon. Marami rin po ang nakiisa sa motorcade. Palakpakan para Dito po sa ating ngayon sa lahat. Adelea. Patikim nga po ng Wow, inyong ganda. malakas na palakpakan. Nasaan po yung ating pong mga kababayan? Mukhang busy pa sila, Miss Jer. Ayun, meron po pala. So ngayon po umaga, Yan, pinapapila po. Tayo. Bawat office at bawat barangay dahil magkakaroon po ng flag raising ceremony. okay, handa na po ba ang lahat? I-start na po ang program. Isang diwa, isang puso, isang layunin para sa bayan, para sa kinabukasan. Muli po, isang mapagpalang umaga at eto na ngayon naman ay hindi magiging kompleto ang ating pagdiriwang kung wala ang ating mayamang kultura. Narito na ang pagtatanghal ng ating LGU General Nakar Cultural Dance Group para po sa kanilang sayaw. Kaya naman, wag na po natin patagalin pa, bigyan po natin sila ng isang masigabong palakpakan. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng ngayon at bukiri. Tunay na galak ng lahat ng narirитong bulaklak, awit at sayawan naman ang nakaganyan. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang Okay, at para po basahin, syempre ang aking partner ay nandito upang ipakilala po sa inyo ang ating pong panauhing pandangan. Taon, mas tumitibay ang pundasyon. Sa murang edad, kapansin-pansin ng kanyang husay at sipag sa pag-aaral. Nagtapos siya sa General Nakar Central School bilang second honorable mention at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa paaralang sekundarya ng General Nakar kung saan nagtapos naman siya bilang first honorable mention. Mula pa unang taon hanggang ikatlong taon sa PSHN, panahong nasa kurikulum o pinag-aaralan pang Philippine, Asia at World History, siyang laging pambato ng ating bayan at paaralan sa Quiz Bee. Palagian siyang nangunguna at inilalaban sa district at division level at nakapag-uwi ng parangal para sa ating bayan. Isa siyang scholar ng bayan. Nag-aral sa isa sa mga prestihiyosong pamantasan ng ating bansa, ang Polytechnic University of the Philippines o PUP, kung saan nagtapos siya ng kursong Bachelor of Library and Information Science. Sa kaniyang buhay, kolehiyo, nag-ukit siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang tumanggap ng President ni Nemesio E. Prudente Outstanding Student Leader Award. Hindi lamang doon, lagi rin siyang kabilang sa President's List
at itinanghal na Most Outstanding Freshman Student noong academic year 2013 to 2014 at nakatanggap ng gold medal bilang rank 1 student scholar sa College of Education at top 3 student scholar overall sa buong PUP main campus. Isinagawa niya ang kanyang internship sa mga kilalang institusyon tulad ng Ninoy Aquino Learning Resource Center, UNILAB, Far Eastern University Library Media Center, University of Asia and the Pacific Library, at National Library of the Philippines. Noong Setyembre taong 2017, matagumpay niyang ipinasa ang Librarian Licensure Examination ng Professional Regulation Commission o PRC at naging ganap na rehistradong librarian at information professional sa bisa ng Republic Act No. 9246. Nagtrabaho siya sa iba't ibang prestiyosong institusyong pang-akademiko, kabilang ang University of Asia and the Pacific, Manila Taytano Colleges o kilala bilang Manila Doctors College at Philippine High School for the Arts or PHSA sa UPLB. Sa Manila Taytano Colleges, tumanggap siya ng Special Citation Award at Social Responsibility Award at naging finalist para sa Most Promising Employee Award. Sa Philippine High School for the Arts, nagsilbi siya bilang Bilis Action Partner o BAP, alinsunod sa RA 11032 at naging aktibong miyembro ng iba't ibang komite. Bilang proud na Karin, ibinahagi niya ang kanyang talino at karanasan bilang panauhing tagapagsalita sa first Senior High School Commencement Exercises at third Moving Up Ceremony ng paaralang sekundarya ng General Nakar. Siya rin ay nagtataglay ng Master's Degree in Public Administration mula sa Philippine Christian University. Higit pa rito, siya ay isang local radio broadcaster, ang tinig at mananaliksik sa programang Matanglawin na Karin Alamin Natin, na sumasaliksik sa mayamang kasaysayan at kultura ng bayan ng General Nakar. Isa rin siyang vlogger, content creator, at kasalukuyang information officer at BPLO designate ng ating lokal na pamahalaan ng General Nakar. Bilang recognized author at writer, siya ay opisyal na kinilala ng National Book Development Board para sa kanyang unang akdang pinamagatang History and Legacy, General Nakar, pagbabalik tanaw sa mga nakaraan at pagsilip sa hinaharap, kung saan isinulat niya ang kasaysayan at buhay ng ating local hero na si General Guillermo Nakar at sinaliksik at itinamak ang kasaysayan ng bawat barangay dito sa ating bayan. Mababasa ang librong ito sa University of the Philippines Library, USC Library, National Library of the Philippines at Quezon Provincial Library at iba pang mga libraries. Mga ginagalang na panauhin, mga guro, mga magulang, kabataan at mga nakarin. Isang karangalan po ang makilala at tanggapin ang isang tubong nakarin na patuloy na nagbibigay dangal sa bayan at inspirasyon sa kabataan. Palakpakan po natin ang ating panauhing pandangal, Ginoong Albert June Villanueva. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating nagpakilala kay Ma'am Jerona sa kanyang makatotohanang pagpapakilala. Bago po ako magsimula sa akin pong pagbabahagi ng buhay at kasaysayan ng ating local hero na si Guillermo Nakar, nais ko po munang batiin ng magandang umaga. Siyempre po ang ating punong bayan, Mayor Alfredo J. Pojeda. Palakpakan po natin. Gayon din po ang ating sangguniang bayan sa pangunguna po ng ating halig punong bayan, Vice Mayor Rodel Avellaneda. Palakpakan po natin ang ating pong sangguniang bayan members. Hindi ko na po iisa-isahin at baka makalimutan ko pang aking matagal ng pinsan, si Consial Bidik. Magandang umaga po sa inyo. Sa ating pong mga uniform personnel, magandang umaga po. Sa ating pong mga department heads, sa mga kawani ng ating pong lokal na pamahalaan, sa ating pong mga kababayan,
mula po sa 19 barangay, sa atin pong mga kapwa nakarin at mga bisita na nagpunta po at nakiisa sa ating founding anniversary ngayong araw. Medyo mainit po ang ating panahon at syempre, Mayor, shoutout din po sa aking ex-girlfriend na nanonood ngayon, sa aking asawa. Special mention. Salamat po at sa aking pamilya. Sobrang init po ngayon pero hindi po ito dapat maging hadlang para ipagdiwang natin ang napakahalagang araw na ito. Ito po ay isang makasaysayang araw para po sa ating bayan. 77 taon ng pag-asa, pagkakaisa at pag-angat. Bahagi ang kasaysayan at buhay ni Guillermo Nakar. Pero ito po ay hindi simpleng pagkikwento. Para hindi po tayo medyo maboring dahil mahaba po at mayaman ang kasaysayan ni Guillermo Nakar, pumili po tayo ng ilan sa mga mahalagang yugto ng buhay ni Guillermo Nakar. At mayroon din po tayong kaunting ilalabas na impormasyon patungkol sa saang lahi siya nagmula at kailan nga ba siya talaga namatay. May mga ibang impormasyon po tayong ibabahagi ngayong araw. Sa loob po ng 77 taon ng pag-asa, pagkakaisa at pag-angat, sa loob ng 77 taon ng ating bayan, kilala na ba talaga natin ang bayan ng General Nakar? Kilala ba talaga natin ang ating mga sarili? Kapag po ba tayo ay pumunta sa mga barangay at tinanong, sino si Guillermo Nakar? Ano ang kasaysayan ng ating bayan? Masasagot po ba ito ng ating mga kababayan? Yun po yung aking ipaglilingkod ngayong umaga. Sino si Guillermo Nakar? Siya ang isa sa dakilang anak ng ating bayan. Kaya dapat po malaman at kilalanin natin ang kasaysayan ng ating local hero na si Guillermo Piñamante Nakar. Unahin po natin kilalanin o pag-aralan ang pangalan po ni Guillermo Nakar. Upang maunawaan ang kanyang buhay, mahalagang suriin ang kanyang pangalan at lahi na kanyang kinabibilangan. Ititrace po natin saang lahi ba nagmula si Guillermo Nakar. Baka mamaya, yan pala'y ating pangkamag-anak. Ay tayo'y may dugong bayani. Una, tingnan natin kung ating pong makikita yung marker dito po sa ating harap ng munisipyo. Ang mababasa po natin, meron po tayo dito sa screen, pwede nyo pong makita. Ang mababasa po natin ay Guillermo Piñamante Nakar. Yun po yung pangalan niya. Pero kapag po titingnan natin yung dokumento, iba po yung baybay o spelling ng pangalan ni Guillermo Nakar. Ayon po sa mga dokumento, ito po ay ganito ang baybay. Guillermo Piñamante Nakar. Kung mapapansin po ninyo, yung Piñamante sa halip na letter E ay letter I, Piñamante. At yung Nakar na letter K ay letter C. Unahin po muna nating tingnan yung Piñamante. Sige po, next po. Ako po ay nanaliksik sa baptismal record dito po sa bayan ng Infanta. At meron po tayong nasaliksik. Ito po ay baptismal record doong panahon pa ng mga Espanyol hanggang noong World War II. So ito po ay baptismal record galing po sa Infanta. At nakita ko po doon, next po, makikisuyo. Mayroon po doong isang dokumento. Sana po ay kita po ninyo, medyo mainit lamang, pero meron po ditong baptismal. Ito pong baptismal record na ito, ay baptismal po ito ng nanay ni Guillermo Nakar, si Epifania Piñamante. At kung atin pong susuriin, yan medyo pinalaki po natin, ang pagkakasulat po doon sa Piñamante ay letter I. Epifania Piñamante. Ito po ay nakasulat sa salitang Kastila, Espanyol. Dito rin po makikita yung tatay o lolo ni Guillermo Nakar, next po, si Rufino Piñamante,
nakasulat din po siya sa letrang I. So sa makatuwid po, next, ay Guillermo Piñamante Nacar. Ayon po iyon sa dokumento na available po sa baptismal record. Yung Nacar naman po, next po tayo, sa baybay po ng dokumento, letter C po yung nasa dokumento at hindi letter K. Hirapan sila kapag sila ay nagse-census. O kaya naman kapag nagbubuwis, nahihirapan po sila sa mga Pilipino. Bakit po? Dahil wala pa noong apelyido. Halos magkakatulad yung pangalan, Juan. Juan mula sa barangay Anuling. Ay noon po ay 10 ang Juan. Hindi nila ma-determine kung paano yung pagsisensus o yung pagbubuwis. Kaya po noong 1849, naglabas po noon si Gobernador General Narciso Clavera, tinatawag po yung Katalogo Alphabetico de Apelyidos. Ano po ito? Ito po ay listahan ng mga apelyido. Mayroon po itong nilalaman na 61,000 apelyido. Kaya ito po noong 1849, yan lumabas na. Mayroon ng Villanueva, mayroon ng Sabiduría, mayroon ng Avellaneda, Bojeda. Yun po ay ayon sa inilabas na batas po noon ni Narciso Clavera. At kung titingnan po natin yung talaan ng mga apelyido, kapag po titingnan natin yung apelyidong Nacar, ang makikita po natin sa original na dokumento ay letter C. Makikita sa talaan ng Katalogo Alphabetico de Apelyidos ni Gobernador General Narciso Clavera noong 1849, ang nakarehistro po doon ay letter C, Nacar. Ano bang ibig sabihin ng Nacar? Bakit iyon ang napili ng lahi ni Nacar na Nacar ang kanilang maging apelyido? Ayon po sa Filipino Diksyonaryo, ito po ay sana po ay ating malaman dahil mahalaga po ito sa buhay ni Nacar, yung kanyang pinagmulan. Bakit Nacar ang kanilang pinili ng kanilang pamilya? Ayon po sa Diksyonaryo Filipino ni Pedro Saclao, next po, ang salitang Nacar ay tumutukoy sa taklobo o balat na kinukuha mula sa perlas. So sa madalit salita, ang Nacar po ay balat na perlas, kabibi, shell. Ngayon, magtataka po tayo, bakit yung lolo ni Nacar, Nacar ang piniling apelyido, samantalang maraming apelyido po doon. Pwede namang Astihada, di ba ya? Pwede namang Rillion. Pwedeng Villanueva, gusto ni Villanueva ni. Bakit Nacar? Na ang kahulugan ay shell o taklobo o perlas. Ito po, kaya po yun ang kanyang pinili ng kanilang lahi. Ang kahulugan ng kanilang pangalan ay maaaring may ugnayan sa kapaligiran at kabuhayan ng pamilya na nakaangkla sa pangingisda. At hanggang ngayon naman po, ang pangunahing hanap buhay ng ating pong bayan ay magsasaka at mga mangingisda. So kumbaga po, hindi nila inihiwalay yung kanilang pangalan, yung kanilang apelyido sa kanilang hanap buhay. Kaya ang pinili nila ay apelyidong Nacar. Next po. Ngayon, marahil magtatanong po kayo, mali pala ang ating bayan. Dapat letter C, General Nacar Quezon. Hindi po. Paano naging baybay na Nacar, naging Nacar na letter K? Kung atin pong sususugan ang kasaysayan, noon pong 20th century, pagsapit ng ika-20 siglo, itinaguyod po ng mga linguist, mga reformista, katulad po ni Lope K. Santos, na yung letter C, dahil siya po ay nakasulat sa salitang Espanyol, ay gawing letter K bilang tuwirang representasyon ng tono na ka. Ano po yung layunin nito? Ang pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na adhikain na alisin ang impluwensya ng mga kolonyal sa pagsulat. So ibig sabihin po, mas
yung baybay po ng mga pangalan at mga lugar ay mas inaangkla sa ating pong Tagalog, sa ating mga Filipino, para mabawasan o alisin yung impluensya ng kolonyal. Kaya po yung Nakar, kahit po sa dokumento ay letter C, siya po ay naging letter K. So Guillermo Piñamante Nakar. Hindi ko lang po naisama dito, pero meron po tayong baptismal record ni Guillermo Nakar. Ang nakasulat po doon ay letter C. Pero sa susunod ko na po yung ilalabas para next year ay imbitahan ulit ako ni Mayor. Joke lang po. So yung C na Nakar ay naging letter K. Kaya po yun po ay bahagi ng adhikain ng gobyerno noon na yung impluensya ng mga Kastila, ng mga kolonyal ay mabawasan at gawing sa ating sariling baybay. Ano po? So kaya naging Guillermo Piñamante Nakar. Ngayon po atin nang nalaman ang kahulugan ng pangalan ng ating local hero na si Guillermo Nakar. Atin naman pong ititrace, mabilis lamang po ito, saang lahi siya nagmula. Sino ang kanyang mga magulang, ang kanyang lolo, at ano yung kanilang mga trabaho noon. Si Guillermo Nakar po ay anak ni Juanario Nakar at Epipania Piñamante. Siya po ang bunsong anak sa 5 magkakapatid. Next po, tayo po ay gumawa ng family tree para mas madali po nating maunawaan at makita. Mula po kay Guillermo Nakar, siya po ay anak ni Juanario Nakar at ni Epipania Piñamante. Si Juanario Nakar po, next, ay anak po ni Salvador Nakar at ni Bernardina Sabidoria. Baka ito ay pinsanin pa ni Conchal Bidik. Doon ho, ano po? So si Juanario Nakar, na tatay po ni Guillermo Nakar, ay anak po ni Salvador Nakar at ni Sabidoria Bernardina. Yun naman pong sa side ng nanay po ni Guillermo Nakar na si Epipania Piñamante, anak po siya ni Rufino Piñamante at ni Martina Astila. Ito pong si Martina Astela, ito po ay kapatid ni Pablo Astela na isa pong bayani dito po sa Infanta. Kahapon po ay nagdiwang sila ng 20 de Julio, 20 de Julio kahapon. Yun po ay kapatid ng lola ni Guillermo Nakar. So ibig sabihin po, nasa lahi na pala ng ating local hero, ang Dugong Bayani. Next po, si Rufino Piñamante at Martina Astela ay anak naman po ni Felipe Astila at ni Doña Ana Huertazuela. Ito po nung aking pong sinearch, sila po ang trabaho nila noon ay individuos de justicia. Ibig sabihin sila po ay nasa Justice Department. Bukod po sa pangingisda, pagsasaka, sila po ang trabaho ay nasa Justice Department. Ibig sabihin po, nasa dugo na ng ating local hero yung paglilingkod sa kapwa, yung pagiging public servant. Kaya naman po, ito po yung picture or family tree ng lahi ni Guillermo Nakar. Kay Guillermo Nakar naman po tayo tutungo. Si Guillermo Nakar po ay gumraduate noong 1932. At noong 1936 po, siya ay nadistino sa Cavite. Si Ma'am po pala sa Philippine Army ay galing sa Cavite, sa Indang Cavite. Ano po? Nung siya po ay nadistino sa Indang Cavite, doon po niya nakilala si Angelina Coronel. 3 buwan po siya doon na namalagi. At sa loob ng 3 buwan, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Pinakasalan niya si Angelina Coronel. At sila po ay nagkaroon ng anak, si Guillermo Willie Nakar Jr., Wilfredo Rex Nakar, at Cleofe Nakar. Ito pong si Guillermo Nakar Jr., ito po ay Assistant Solicitor sa Justice Department. Ang anak po ni Guillermo Nakar. Ang kanya pong naging asawa, si Guadalupe Limuaco, at nagkaroon po sila ng mga anak. Ang anak po nila ay si Maria Dolores, Maria Ines, Precious,
at Guillermo III o mas kilala bilang Dondon Nakar, ang matini idol noong 1970s. Si Dondon Nakar po, ito ay apo ni Guillermo Nakar. Siya rin po yung gumanap na ding sa Darna. Alam niyo po yung pelikulang Darna, nasasabihin ding ang bato. Siya po iyon. Panahon po ni Vilma Santos. Apo po iyon ni Guillermo Nakar. Next po. Ayan po, ito po yung pelikula. Panahon po ni Vilma Santos, siya po yung ding doon sa Darna. Apo po iyon ng ating local hero na si Guillermo Nakar. Next po. Okay, ayan po. Si Wilfredo po yung isa sa mga anak ni Guillermo Nakar, ang branch head po ng Servant of the Lord in Infanta Quezon. Si Cleofe Nakar naman po, ang kanya pong naging asawa ay si Santiago Dumlao. So ito po ay ating tinrace yung lahi ni Guillermo Nakar para pagbibigay pugay sa kanyang lahi. Na dito sa ating pong bayan ay dito pala'y ipinapanganak o mayroon tayong dugong lahing bayani. Kaya atin pong tinrace kung saan siya nagmula at kung sino ang kanyang mga naging anak. Ngayon po, naunawaan na natin at nasuri ang kanyang pangalan at ang kang kinabibilangan. Atin naman pong pag-aralan, bakit sa kanya pinangalan ang bayan ng General Nakar? Una po ang dahilan, dahil siya ay bayani. Kabayanihan ni Guillermo Nakar. Alam niyo po, next po, alam niyo po, magkaiba ang hero sa bayani. Akala po ng iba, ang English ng bayani ay hero. Kapag po ating pag-aaralan, ang bayani po, isa po siyang Austronesian term na bagani. Magkaiba po siya. Ang hero po, ayon po kay Dr. Sus Salazar, ay galing kanluran na tumutukoy at nakasentro sa taong may kakaibang kakayahan na higit sa iba. Halimbawa ay may karakter na mythical na taglay ng kapangyarihan. So yung hero po pala, ito ay konseptong kanluran. Halimbawa po, si Superman. Yan, ibig sabihin, siya ay higit sa iba. Nag-iisa. Pero ang bayani, sabi po ni Dr. Sus Salazar, ang bayani ay hindi higit o hiwalay sa bayan. Nakikipag-usap sa bayan, nakikipamayan, at ang tunay po na kahulugan ng bayani ay nagdadala ng kaginhawahan. Yun po ang tunay na kahulugan ng bayani. Ayon po kay Dr. Sus Salazar, nagdadala ng kaginhawahan. Isa kang bayani dahil nagdadala ng kaginhawahan. Yung pong bayani, yani, diyan din po kinuha yung salitang kawani. Kaya tayo ay mga lingkod kawani. Dapat tayo ay nagdadala ng kaginhawahan sa bayan. Ngayon, paano nagdala ng kaginhawahan si Guillermo Nakar sa ating bayan? 4 po, mabilis lamang. 4 na dahilan kung bakit bayani si Guillermo Nakar. Next po. Next. Sige po. Una, noong panahon po ng mga Hapon, isa siya sa nagtatag at namuno sa pinaka-organisadong kilusang gerilya sa Pilipinas. Noon pong panahon ng Hapon, halos sumuko na po ang mga militar na Pilipino at mga Amerikano. Siya po yung kauna-unahang nagtatag at namuno ng organisadong kilusang gerilya sa Pilipinas. Next po. Next. Sa panahon po na ang karamihan sa mga unit ng USAFE ay napilitang sumuko sa mga Hapon, pinili ni Guillermo Nakar ang landas ng patuloy na paglaban. Sa halip na sumuko, isa siya sa matagumpay na nagsama o pinagsama ang mga nagkalat na sundalo ng 26th Guerrilla Regiment na kalaunan ay kinilala bilang 14th Infantry. So siya po yung kauna-unahang nag-organize o nag-organisa ng kilusang gerilya noon pong panahon ng mga Hapon. Next po. Sa ilalim ng kanyang pamumuno,
nagsagawa po sila ng mga sunod-sunod na opensiba laban sa Hapon. Kabilang ang matagumpay na paglusob sa Tugigaraw, Cagayan, kung saan halos 100 po na Hapon ang kanilang nagapi at 3 eroplanong pandigma ang kanila pong nasira. Next. Higit pa po rito, nagtatag rin siya ng isang malawak na intelligence network sa Isabela, Nueva Vizcaya at Pangasinan na naging mahalagang saligan ng patuloy na operasyon ng gerilya sa Hilagang Luzon. So unang dahilan po kung bakit siya Bayani, siya ang ating local hero, ang kauna-unahang matagumpay na namuno at nagtatag ng organisadong gerilya dito sa Pilipinas noong panahon ng mga Hapon. Ikalawa, kaya po siya Bayani ay dahil ipinaglaban ni Guillermo Nakar ang ating kalayaan hindi lamang sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng impormasyon. Mayor, ito po palang si Guillermo Nakar, Vice, ay siya po pala information officer din. Nakipagdigma sa pamamagitan ng impormasyon. Paano po yun nangyari? Next po. Sige po. Kung makikita po ninyo, meron po dito si Kuya Kim, sinama ko lang, saka si Guillermo Nakar. Ang kanila pong similarities, sila po ay parehas matanglawin. Ano po yun? Yung matanglawin, yun po ay program ni Kuya Kim Atienza. Pero bago pa pala si Kuya Kim, si Guillermo Nakar na po ang matanglawin. Ito pong matanglawin, next po. Itinatag po niya ang matanglawin. Ito ang pinakaunang guerrilla newspaper sa Luzon noong panahon ng World War II. Ito po palang si Guillermo Nakar ay isang manunulat. Nagtatag po siya ng dyaryo, newspaper, kauna-unahan noong panahon ng World War II at tinawag po niya itong matanglawin. Bakit po niya naisipan na bumuo ng isang newspaper? Para po sa inyong kabatiran, noong pong panahon ng mga Hapon ay matindi po ang censorship sa information. Kapag po kayo ay makikinig ng radyo, puro propaganda po ang inyong maririnig. Sa mga dyaryo, ganon din po. Nagtatag si Guillermo Nakar ng newspaper o dyaryo na tinatawag diyang matanglawin para ipaabot ang tamang impormasyon at kalagayan noong panahon ng World War II. Ito po ay kanyang ginawa upang gisingin ang diwa ng ating mga kababayan. Next po. Bakit matanglawin ang pangalan ng kanyang newspaper? Ayon po sa kanya, kaya po napili niya ang matanglawin na pangalan ng kanyang dyaryo gaya ng mata ng lawin. Ang mga sundalong gerilya ay patuloy na magbabantay sa kapakanan at kaginhawahan ng ating bayan. So yun po palang matanglawin ay tagamasid sa tunay na nangyayari sa kalagayan ng ating bayan. So review po tayo. Kaya siya Bayani, una, dahil siya ang kauna-unahang nag-organize ng kilusang gerilya noong panahon ng mga Hapon. Ikalawa, siya po ang nagtatag ng kauna-unahang newspaper, guerrilla newspaper, noong panahon po ng World War II kung saan ginising ang diwa ng ating mga kababayan. Ikatlo, mahalaga po ito. Ikatlo, isa sa pinakamahalagang ambag ng ating local hero na si Guillermo Nakar ay matagumpay po niyang ipinadala ang radio message kay Douglas MacArthur sa Australia matapos maputol ang lahat ng opisyal na komunikasyon sa Pilipinas kasunod po ng pagbagsak ng Bataan at Corregidor. Alam nyo po, imagine nyo po ang mga Hapon, pumunta po sila dito noong December 8, 1941. At noon pong February 1942, si Douglas MacArthur po noon ay nasa Corregidor. Sinulatan po siya ni President Roosevelt na lumikas patungong Australia. Hindi po ba masakit sa ating mga kababayan na iwan ng pinuno ng sandatahan noon at lumikas sa Australia para tayong iniwan
Napakasakit noon sa atin. Nagtungo at iniwan ang mga Pilipino at mga Amerikanong lumalaban noon. Noong umalis po si Douglas MacArthur mula Corregidor patungong Mindanao at sumakay po siya ng eroplano patungo sa Australia, kaagad pong bumagsak ang Bataan at Corregidor. Ang communication po noon ay naputol. Halos nawalan na po ng pag-asa na tayo ay makaalis sa pananakop ng Hapon. At doon po, nung pag-alis ni Douglas MacArthur, ano po ang linya na kanyang sinabi? I shall return. Alam niyo po, habang ginagawa ko itong presentation, meron akong nabasa po, Mayor, na tula sa Facebook. Patuloy ba akong maghihintay sa isang kailanman ay hindi naman nangako? Ganda na yun. Biro mo, iniwan tayo sa laban. Iniwan tayo sa laban. Si Douglas MacArthur, trivia lamang po, sa ating uniform personnel. Si Douglas MacArthur po, ang isa sa 5 na 5-star general. Bibihira po ang 5-star general. Ngayon po ay 4 lang. 4. Si Douglas MacArthur, 5-star general, US pa. Yung po'y bibihira sa kasaysayan. Tapos tumakas patungong Australia. Alam niyo po ang nangyari? Next po. Ikinalungkot po iyon ng nakararami. At nawala na nga po ang communication. Pero dahil po kay Guillermo Nakar, isa po sa pinakamahalagang ambag niya, doong panahon po na inorganisa niya ang kilusang gerilya, ay isa po siya sa nagpadala ng radio message kay Douglas MacArthur. At iyon po nung natanggap ni Douglas MacArthur mula po sa Australia, ang sabi po sa kanyang libro, sa Reminisced, sabi po ni Douglas MacArthur, tinagalog ko po ha, hindi po ito yung pagkakasabi niya, tinagalog ko lamang, nag-alis ng tabing ng katahimikan. Dahil si Douglas MacArthur po nung nasa Australia, humihingi po siya ng update, ano nang nangyayari. Kaya lang wala pong communication. Pero noong July 1942, biglang may nasagap na mensahe. Galing po sa ating local hero, kay Guillermo Nakar. At sabi po ni Douglas MacArthur, nung narinig niyang, may nalaban pa palang mga Filipino at Amerikano para sa ating kalayaan. Ang sabi po ni Douglas MacArthur, ito'y nag-alis ng tabing ng katahimikan. Ito po yung message. Next po. Ito po yung message o palitan ng mensahe. Pasensya na po at medyo malayo po kayo, pero ito po yung dokumento, historical document ng palitan po ng mensahe ni Guillermo Nakar at ni Douglas MacArthur. Sa madalit salita po, next po, ito po yung pinadala ng ating local hero. Ang sabi po dito sa last part, ang your victorious return o ang iyong pagbabalik ay lagi naming ipinapanalangin gabi-gabi ng mga Pilipino. Dahil nangako po siyang I shall return. At sinabi po ni Nakar din dito na hindi pa sila sumusuko. Patuloy na lumalaban para sa kalayaan ng ating bansa. At sabi po ni Nakar, lagi kaming nananalangin gabi-gabi na iyong tuparin ang pangakong ako'y babalik. Ganda na yun. Nanay, babalik. Sana all. So, ito po ay natanggap ni Douglas MacArthur. At siya po ay nag-reply. Sabi po ni Douglas MacArthur, balik po, yan. The courageous and splendid resistance maintained by you and your command fills me with pride and satisfaction. It will be my privilege to see that you and your officers and men are properly rewarded at the appropriate time. Sa kasamaang palad po, hindi na po naabot ang buhay ni Douglas MacArthur si General Nakar. Ang tumanggap na lamang po ng reward na binabanggit po ni Douglas MacArthur ay ang kanyang may bahay na si Angelina Coronel. Alam niyo po, kung ilang taon na byuda si Coronel Nakar, siya po ay 27 pa lamang. Halos kaedad ko ay kakakasal ko lang.
27 pa lamang nang siya ay nabiyuda. At kahit po sila ay ilang taon lamang mag-asawa, hindi na po nag-asawa ulit si Angelina Nacar. Ganun ang tunay na pagmamahal hanggang kamatayan. Ano nga Consultant Ray, hanggang kamatayan. Ayan, next po. Ang makasaysayang pangako ni MacArthur na I shall return ay nagkaroon ng matibay na batayan sapagkat pinatunayan ng mensahe ni Guillermo Nacar na nananatiling buhay ang organisadong paglaban ng mga Pilipino at puwersang handang tumulong sa kanilang pagbabalik. Ikaapat at panghuli po, bakit si Guillermo Nacar ay bayani? Ayan po, ito po yung larawan nung bumalik si Douglas MacArthur. Ito po ay meron na ring estatwa, rebulto. Ano po, I shall return. Ikaapat na dahilan at panghuli kung bakit po siya ay bayani. Next po. Next. Next. Ikaapat po, inialay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kalayaan ng bayan at bansa. Ang ating pong local hero ay nadakip noong September 29, 1942. Alam niyo po kung sino ang nakapagturo sa kanya? Hindi Hapon, kapwa Pilipino. Nakasama niyang sundalo rin. Ano ho? At ang halaga na ibinayad sa kanya ay 1,000 pesos. Malaking halaga na po noon. Malaking halaga na. Noong siya po ay nadakip noong September 29, 1942, hindi po kaagad siya binitay. Halos 1 taon po siyang pinahirapan, binugbog, ginutom. At alam niyo po, sige po, next po tayo, next. Next po. Ito po yung larawan ni Guillermo Nacar noong siya ay gumraduate noong 1932. Presko pa. Nung siya ay nahuli, next po, ito na po yung kanyang mukha. Medyo na-stress po siya, siyempre nasa bundok, at medyo nag-matured. Siya po ay 37 years old nung panahon po na ito. 37 years old. Ito pong larawan na narito sa kaliwang bahagi po natin, ito po ay inilabas ng mga Hapon. Next po. Ay ito po yung mga sandali bago po siya bitayin ng mga Hapon. Kung mapapansin po ninyo, yung mga nakatayo dito sa larawan, yan po ay mga Hapon. Ayan po, medyo nakakatakot. Ano ho? At si Guillermo Nacar, ayun po siya sa gitna. Siya po ay 1 taon na pinahirapan ng mga Hapon. At binigyan pa po siya ng offer. Ang offer po sa kanya, gagawin siyang gobernador sa Nueva Ecija. Gagawin pong gobernador kapalit ng pagsama niya sa puwersa ng mga Hapon. Gagawin pa siyang gobernador. Pero tumanggi po siya. Mas mahalaga sa kanya ang prinsipyo at ang kalayaang ipinaglalaban niya para po sa atin. Next po. Sa halip na isuko ang kanyang prinsipyo kapalit ng sariling kalayaan, pinili niyang magtiis ng matinding paghihirap at harapin ang kamatayan. Noong November 1, 1943, siya po ay pinatay ng mga sundalong Hapon. Ang paraan po ng pagpatay kay Guillermo Nacar ay masalimuot. Pasintabi po siya po ay pinugutan ng ulo, ang ating bayani. Pinugutan ng ulo. Dahil po sa kanyang pagmamahal sa bayan, mas pinili niyang mamatay para po sa ating kalayaan. So siya po ay November 1, 1943. Next po. Next. Ayan, ito po. Meron po siyang certificate, date of death, November 1, 1943. So ito po ay kino-commemorate sa Manila American Cemetery. Next po. Dahil po sa kanyang kabayanihan, noong Enero 22, 1946, ipinagkaloob po kay Guillermo Nacar ang Distinguished Conduct Star, ang ikalawang pinakamataas na parangal ng militar noong panahon ng pamahalaang Commonwealth sa Pilipinas. At sa bisa din po ng Executive Order number 246, ito po
ay bilang parangal kay Guillermo Nakar, ang bayan na kanyang sinilangan ay sa kanya po ipinangalan. Kaya po ngayong July 21, kaya po tuwing July 21, ipinagdiriwang po natin ang founding anniversary. Yun po ay pagpupugay sa kabayanihan din ng ating local hero na si Guillermo Nakar. Palakpakan po natin ang ating local hero. Next po. Ginawaran din po siya na ranggong Brigadier General ni Pangulong Elpidio Quirino noong July 21, 1949. Si Guillermo Nakar po ay hindi talaga siya Brigadier General. Noong siya po ay nasa Fort Santiago nakakulong, siya po ay Colonel pa lamang noon. Pero akala po nung mga Hapon, isa na po siyang full-fledged general, kaya malaki po yung presyo o yung ulo kay General Nakar. Pero siya po ay naging Brigadier General noon lamang pong July 21, 1949 nung siya po ay namatay na. Hindi na po kalabisan na ibigay ang pagiging Brigadier General dahil sa sakripisyo at kabayanihan ng ating local hero na si Guillermo Nakar. Noong March 30, 1978, sa pamamagitan po ng AFP General Orders number 266, ipinangalan din po ang Camp Guillermo Nakar doon po sa Lucena, na ngayon po ay himpilan ng Southern Luzon Command. Ano po, kaya mayroon pong Kampo Guillermo Nakar sa Lucena. Next po. Sa kanyang buhay at kamatayan, pinatunayan ni Guillermo Nakar na ang tunay na bayani ay hindi lamang lumalaban sa digmaan, kundi handang ialay ang lahat kahit ang kanyang sariling buhay. Next. Tayo rin, mga Nakarin, ay pwedeng maging sinakar. May dugong bayani tayo. May dugong bayani ang ating lahing pinagmulan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng angat na pagkalinga at serbisyo sa ating kapwa at kababayan, tayo po ay maaari ring tawaging bayani. Tandaan po natin, pinakang huli, tayo ang mga bayaning magdadala ng kaginhawahan sa ating bayan. Tayo ay mga bayani rin. Muli po, magandang araw sa ating lahat. Yan, tapos na po. Maraming salamat, Sir Albert, sa iyong makasaysayang mensahe. Sa napakadetalyado na ibinigay na mensahe ni Sir Albert ngayong umaga. Yes, meron po kayang mga nakuhang impormasyon ang ating pong mga manonood. Meron. Yung pong Pinyamante, yung po palang spelling ay ano po ay sabi nung nandun, nakikinig ay, sila. naku, yung pala iyon. O diba, ang dami pong informasyon, napaka-informative, maraming salamat po. Ano po, at syempre, hindi po matatapos dito ang ating naman pong pagkilala sa ating pong panauhing pandangal. Dahil sapagkat siya po ay may malaking naiambag ngayong araw na ito, ang pagbibigay ng informasyon sa ating pong bayani, General Guillermo P. Nakar, ay siya po ibibigay natin ng sertipiko ng pagkilala. At hayaan niyo po na ito po ay aming basahin. A plaque of appreciation is presented to, in grateful recognition, sincere appreciation of your invaluable presence as guest speaker during the celebration of 77th founding anniversary of the municipality of General Nakar, held on July 21, 2026. Your inspiring message and meaningful insights have greatly contributed to the success of this significant occasion, amply themed 77 taong ng pag-asa, pagkakaisa at pag-angat, abay piyesta na katana. As a lasting expression of our gratitude, this plaque of appreciation is hereby awarded in recognition of your unwavering support and valuable contribution to the people of General Nakar. Given this 21st day of July 2026 at the municipality of General Nakar, province of Quezon. Signed, our municipal Mayor Honorable Alfredo J. Pujeda. Muli po bayan ng General Nakar, palakpakan po naman natin ang ating panauhing pandangal, Mr. Albert June M. Villanueva. Anayan po natin si
si Sir Albert sa harapan. Kasama Si po Mayor po, Vice Mayor. Vice Mayor at Sangguniang Bayan. Kayo po magbibigay, Mayor. Dito po. And ito pong ating, yung pong ating mga elected officials, pasuyo po tayo. Ito po ay pwede mong iprito, charing. Tilapia po iyan, tilapia. Hindi po yung tilapia. Ayan. Palakpakan naman po natin ang ating pong panauhing pantangamin, Sir Albert Jun Villanueva. Palakpak po naman yung sigawan! Abay, piyesta na! Ayan. Kata na ang inyong pong sasabihin. Ha? Thank you very much. Naku po, maraming salamat po. God bless you, Sir Albert. Thank you very much. Naku, napaka-informative. Ano po nang ibinigay sa ating informasyon ng ating pong BPL o designate, of course, Sir Albert. At para lalo pong sumigla ang ating umaga, syempre po hindi magpapahuli ang mga nakatatandang nakarin. Tawagin na po natin ang magtatanghal ngayong umaga ang mga senior citizens po ng ating bayan mula sa Senior Citizens Federation. Palakpakan po natin sila. Sila po ay mga piling-piling mga senior citizen na doon po Yan, sa nandito baba, pa po ang sayaw po intermission nila. number at Ayan ha. kasali din po dito Ayan, si Otto. thank you Anak po ni very Kuya much. Baron. Ayan, sasayaw. Palakpak naman po tayong lahat for the General Nakar Dance Company. Much later. Yan, natapos na po ang program. Picture taking po muna. At nandito po ang ating municipal administrator na nagkakaroon. Ayan, at may din na po ang mahusay na guest speaker. Wow! Congrats, Luz! Napakagaling mo. Very informative at napakaganda ng message. Yes. Thank you Tara. po sa GS. Kasama na po natin si Sir Albert. Nakakatuwa yung message mo. Madaming nakinig, madaming na-amaze. At isa ako sa mga humanga. Napakahusay. Napakahusay ng aking asawa. Yan, at kami po ay nagpicture lang dito kay General Nakar sa amin pong bayani. Si Lugs daw po ay iniimbitahan muna sa 3rd floor. Nandito na po kami sa 3rd floor at dito po pala ay kainan. May free lunch. Wow! Kasama na po natin ang ating dancer. Wow! Sunod-sunod po, ani. Maganda din po yung inyong performance. Mapapatagay ka. Tayo po ay nakikain na. Thank you po sa pa-lunch. Sarap po ng food. Kakain po muna kami. Kami po ay tapos ng mag-lunch. Ayan. Nabusog. Makapagpahinga. Okay na naman ang nagbibigay mo man. Yes. Monday yung gabi ay Wow. So, mapupuyat ka pag Okay lang. Ako'y tutulog lang. tatawag na ako. Yes. Yan, si Ate Leia po ay magpapahinga na din muna. Punta pa sa office. Set up pa sa covered court. Opo. Para naman sa LGU. May mga gagawin pa po pala. Opo, sige po. Ingat po. Pauwi na po kami. Yan, let's go. Makakapagpahinga na si Lugs. So, dito po. Yun nga, yung pinuntahan po namin kagabi ni Lugs. May mga tinda po dito na iba't ibang produkto ng Nakarin. So, may mga prutas, gulay, at kung ano-ano pa. Meron din pong mga pagkain. Ayan, mga booth. Madami po dito. Ito po ay hanggang ilang araw ito, Lugs? Baka yan eh, hanggang 26. Oo. Hindi ko alam. Hanggang fiesta. Parang sila ililipat. Okay. Oh, possible at doon ng Pinakang talaga naman ay poblasyon Pamplona. kumbaga ngayon lang yung pinakang founding anniversary. Kaya dito po sila muna nagtayo ng mga booth. Ano, tara? Tayo. So, mamaya na lang tayo hapon ulit gumala. Ah. Masyadong
Mainit. Yes. Ano muna, pwedeng sa inyo muna tayo para naka-aircon ka pag rest. Yan, at nandito na po kami sa bahay. Bali, dito na po kami nagdiretso para magbihis. Sabi po ni Lugs at saka dalhin yung mga gamit. Tsaka po kami pupunta sa Anuling. So muli po, salamat sa LGU General Nakar, sa pangunguna po ni Mayor at Vice Mayor sa Sangguniang Bayan, lahat ng department head sa pagtitiwala sa akin na ako ang maging nauhing Tagapagsalita. yan, ang guest speaker para maipaliwanag yung buhay at kasaysayan ng General Nakar. Napaka-overwhelmed Lugs at nung pagkatapos kong magsalita sa Diyos ang Kapurihan, ay ako'y kinongratulate ng mga national agency, Yes. pati ni na Mayor, ni Kaya na nga. Vice. Gawa ng hindi siya yung typical na pagsasalita. Meron ka doong presentation, Yeah. tapos talagang ikaw ay nag-research. At yung mga binigay mong information ay talagang legit at sinaliksik. So, salamat at ako ay nagkaroon ng pagkakataon na magbigay inspirasyon sa pamamagitan ng buhay ng aming local hero na si General Nakar. Yes. At dahil po doon ako ay nabigyan ng ito, Plaque. yung Plaque of Appreciation. Saka po itong Banglos Sculpture. Dito po sa aming bayan ay meron pong isang barangay sa Barangay Banglos. Ito po yung pangunahin na produkto nila, mga nag-uukit. So ito, akin na rin po natanggap. At syempre, meron din po tayong ito, Yan, token. may mga patoken. Mm-mm. At So, madami pong laman. Yan, mayroong centella. Yes, yung tinitimpla, mga Saka produktong mga nakarin. produkto, hibit. Yan, si Saka Charong itong Kibit. Banana Chips. Tapos Yan. yung yata yung kamote chips o Kasaba. kasaba chips. Yan. At ito yung merienda kanina. Hindi ko lang. Okay, nilagay mo So, lang. salamat po. Thank you. Salamat po sa LGU. Nagang nakaka-proud po si Lugs. Yan. At siyempre, salamat din kay Lug sa aking asawa na ever supportive. Talagang sa mga ganitong pagkakataon, laging nakasuporta. Yan ay puyat din. At nung ako ay naggagawa ng presentation, may puyat kakaplan siya. Wow. Nilabahan kahapon yung aking sinuot kanina. Yes, lahat. Tapos ay yung pants, Oo. kakanamulan siya pa. Tapos maaga rin gumising para mag-ready ng breakfast. Siyempre, ako ay nandito. Yeah. Mula nang ikaw ay, yung parang bago pa lang tayo nagsisimula. Yung naalala ko lang dati nung ikaw ay, alam kong ikay matagal nang sumusulat. Pero hindi ka pa na yun author Oo. talaga. Ayun, talaga pong si Lugs ay napakahusay mula umpisa. Siya po ay, yun, makata, mahusay din sa pagsasalita. At isa sa kilala ko na kahit siya ay napakahusay na tao ay napaka-humble pa rin. Thank you. Napaka-down to earth. At yan ang gusto kong laging iyong taglayin at saka iyong i-maintain. Salamat. Welcome. So ngayon ay tayo ay Nakaka-proud. magpapahinga. Dahil puyat at maaga rin gumising. So rest muna. At mamaya pati kayo may party-party, Oo, LG Unite. Kaya muna papahingat mamaya sasayaw. Oo. Ngayon pa sila'y walang pasok. Dahil Dahil nag-declare ng... ang Malacanang na special holiday, local holiday dito. Oo. Dahil nga founding anniversary. At ilang araw na lang po, 5 days mula ngayon ay Fiesta fiesta na. na dito. Kaya kata na. So, kata na. At ihanda mo na yung handa na sinantol dito Yes. po. Yung po ang Sinantol. isa sa aming handa. Baka naman, tingnan natin, baka madagdagan pa yung sinantol. Sana. Pero sakto lang yung ating iyahanda Yan. dahil kami nga po ni Albert ay nag-iipon. Mayroon nang nagsasabi na mamimiss ta. Oo. Si Teo. Oo, talaga si Teo dito. Ayo. Yan. Nandito na po kami sa Anuling. Pwede po si Kamusta po nanay. yung pakikinig? Aha. Ganda naman po. Yung mga katabi ko sabi mo, talagang matyagaan eh. Ano ba eh, talagang magsaliksik. Ano po sinabi ba? Ano po Sabi yun? ko ay naghatid pa ng Libro. libro sa mga Library. eh, pinarangalan pa. Sabi, nung pinapakilala sabi ko, ay si Leia. Sabi. Napagkamalan po pala si Ate Leia. Ay, doon po sa akin natanggap, ibibigyan ko po kayo. Yan. Walang kay Centella. Sentela. Sana ako'y gusto nga magpabili nito. Medyo malamig lang ang nanay. Ay, Ha? kaya Opo. may okay lang. Tapos po yung kasaba. Ito yung kanina na UP lang. Salamat tayo sa inyo. Welcome po. Marami na gandahan. Oo nga Si po. Ate Leia. Pag pinapakilala sa bahay, si Leia eh. Kasi hindi yung anak ko bunso eh. Sabi ko na sa mga
abet, sabi ko. At mga katabi ko. Kasi nanay nakita ko doon na Nandun din pala si nanay. nasa una. Ba, pati po si tatay, nanonood din daw.